So ito mga boss, yung ating pangatlong gulong na papalitan. May oras pa tayo. Mayroon pa tayong 40 minutes. So, saglit lang naman. Isingit ko na para mapalitan ko na rin ito. Yan. Luwagan ko muna. So siguro ito lalagyan ko ng maganit. Lalagyan ko ng oil to. Kalimutan ko dapat pala nilagyan ko na lahat. Ito yung oil na ilalagay ko dyan. Tsakan natin. Tsakan ko pala. Yan, ganyan. Ito. Maluwag to. Kasi ito yung luma ko pang na gulong talaga. Na ginamit ko pa. Temporary pang spare. Kapag walang wala talaga, pagka low budget talaga, magastos din talaga may sasakyan. Sa gulong pa lang magkano na. Yung branded magkano 6,000 ang isa. So naghahanap tayo siyempre mas mababa. Mapapakinabangan naman natin. Matagal din naman. Ito nga, dito mga dito mga branded. Umaabot din ng 3 taon. Araw-araw pa ako bumibiyahe sa paghatid sundo. Di ba? Pa Maynila, balik-balik ako ng Maynila. Bicol, Baguio, Tarlac, Zambales, Subic, Dayo, diba? Cavite, kumuha ako ng molasses sa Cavite kasi yung Cavite. Ilang bisa ako pabalik-balik diyan. Nakuha ko ng tapos pumunta ako ng Mahayhay, Pagsanghan. Yan. Diba? Natagal din. Wag lang magkakaroon ng problema dun sa yung camper ng sasakyan mo. Dahil yung kain nga ng gulong, wala na, check mo lagi. Ako chine-check ko lagi kung may kain yung gulong sa loob o sa labas. Kasi yun ang matakaw sa gulong. Tama yun. Ito, kalbo na. Pag spare pa rin to, pwede pa ito. Malayo pa mararating yan, baka makauwi pa ng Bicol yan. So, 3 ang spare ko na luma. Bibili pa ako ng extra na ito para if ever man. So isang kasi medyo malala na yung isa. Oblong na yun, nakakatakot na yun.
Ano yan na parang kumakadkad na yan pagka tumakbo. So dalawa lang pala ang ano ko dyan, ang totally spare ko. Oha, nalagyan ng oil. Yan. Ito na pagaganda rito yung panglagay ko ng oil, oh. Gan. Sa online ko lang ito nabili mga bossing. Mura lang to, wala pang 100 to. Oh. Kita mo. Lagyan ko na rin, papalamanan ko na rin. Dahil meron ka rin lagi nito. Para pagka nagka-problema ka, at tumaklas ng ano, meron kang panlagay, filtrating oil. Nilalagay ko dyan yung oil ng ano. Yun yan, nung makina, nitong gear. Yan, pwede naman yan. Wag lang yung cooking oil. Kasi nagkakaroon ng ano yun, corrosion. Hirap pag nagkakaroon ng corrosion. Dito nagkakaroon ng corrosion itong oil na mga sa makina. Tapos dito sa mga gear, dito sa ano, yung transmission. Yan. Ayos yan. Tapos, ang gagawin ko naman nito, by ano siguro, change oil naman. Then car wash. Yan. Papaliguan na natin to. Tapos linisin ko yung tambutso. Ay, di pala muna. Yung ano muna pala, subukan kong baklasin yung ano nito. Lilinisin ko lang yung sa may tambutso. Ano ba tawag doon? Di ko alam. PMS ba tawag doon? Iisip ako kung ano tawag doon, nakalimutan ko. Sa makina. Hindi kasi ako mekaniko. Papanggap lang ako. Ay nako. Pasok nito isang to ah. Pahirap yung isang to. Ayan. Ayan. Oh, di ba? Mabilis lang magpalit ng gulong. Ito, stainless ko na. Kasi sulit na ako dito sa service na to. Ginawa ko itong panghakot ng buhangin. Napatayo ako ng bahay dyan malaki. Malaki na natipid ko naman kasi isang Kobe ko 500 lang doon sa Mauban. Quezon. Dito kasi sa hardware 1 to isang Kobe ko. Ang mahal. Diba? Kaya ako nagtipid. Pero sulit naman. Ang laki na ng tipid ko. Kung hindi ako nagganon, siguro abot ng 5M yung bahay na yun. Eh yun, natayo lang eh, 2.5. Diba? Laki na tipid. Buhangin, graba. Doon ako kumukuha. Kasi mura talaga. Anong meron? Oh, nakakita ng chicks, yung manong. May nagmumotor. Ah. Oh, ha? Diba malambot pagka may oil? Kanina, bigas. Ngayon, lumambot na. Wag naman kumalas. Baka mauna pa sa atin ng gulong. Higpitan lang natin ng maayos para di kumalas. Kaya nauna pa sa atin ng gulong. Nauna. Iwanan ka ng gulong.
Kaya gumagamit tayo nito na ano. Gagamit tayo natin ng ito. Tubo. Yan. Paano yan? Ba? Dati nagpa-vulcanize ako. Aba, buti nilang naramdaman ko agad. Hindi, nauna na talaga lumalagapak na. Nasa Inlex ako noon, expressway. Ang tuloy ng patakbo ko 140. Oh, kaya kung di ko naramdaman yun, ako sigurado bye bye. Dapat i-double check natin yung gulong. Importante din yan. Kaya ko inigpatan ko talaga. Sabi nila kusa daw nagigpit yan. Pero paano magkukusang nagigpit yun? Baka kusang nagluluwag. Dapat maigpit talaga. Kung manigpit-igpit, baka naman maputol yung pinaka ano niya. Sakto lang. Na. Ayan. Okay. Ayan, tapos na tayo mga bossing. Nabigla talaga tong jack na to. Ito ang ginamit ko kasi mababa dito. Kailangan may crocodile jack na rin. Dalawang jack ko. Crocodile saka stand. Yan. Ito pag mataas. Kasi ito mababa para abot. Pag naplatang ka man, hindi tukod. Kapag ito naplatang ka, dapa-dapa, nakatukod to. Pagka mag-agilap ka talaga ng mga paglalagyan. Hindi mo ito makikakabit. Mahirapan ka. Pero kailangan meron kang crocodile para pag naplatang ka man ng ganyan dapaan ka man ng gulong, madali mo siya mag-shoot kay lalim. Kaya dalawang jack ko ng crocodile sa isang stand. Ito ginagamit ko lang to sa ibabaw kasi yun pag tinaas mo yun mababa pa yung gulong spring pag ganun. Kaya yun kailangan mo mataas. Pag ito ang ginamit ko doon halos sumasayad pa rin sa lupa, no? So ito ay 2-tonner. Ang mura lang din naman yan. Naayos ko na nga yan, sira na. So ayan mga bossing, yung update natin sa ating pagpapalit ng gulong. Ito yung nabili natin gulong na Farmax 19565 R14 mga bossing. Kung nagustuhan mo ang aking video, maaari pong may yung suporta. Sana i-like, share, at follow na din. At paki-press na rin ng notification bell para lagi kayo updated sa ating bini-video ng mga bossing. So subscribe na din. Thank you, God bless sa atin lahat. Supportan nyo ako. Thank you.